Nang maibaon ni Virginia ang punyal ng inang si Eloisa sa pinakasentro ng hugis mata, ay mistula iyong lobong pumutok. Animo, granadang sumabog, kasabay ng pagtilapon ng kanyang katawan. Napaluhod si Aling Tere sa kinatatayuan at saka nang hihinang napaupo. Maagap siyang inalalaya ni Mang Renan at isinandal sa dibdib. Inalo. Nagyakap naman si Natawing at Loretta at saka umiyak sa balikat ng isa't isa. Habang akbay-akbay naman ni Cabo Isidro Martinez, si Kapitan Aldrin Acosta na naging mabuway sa pagkakatayo. Isa-isa silang inalalayan nang naglapit ang mangkukulam at iginiya palapit sa kanya. Nangangatog ang katawan ni Aling Tere. Panay ang iling habang patuloy sa pag-iyak. Nagtatagis naman ang mga bagang ni Mang Renan. Ganon din ang dalawang alagad ng batas na umaagos din ang luha. Patuloy rin sa pag-iyak si Natawing at Loretta habang sinasambit ang kanyang pangalan. Lahat sila ay di makapaniwalang kanina lang ay kasama pa siya at nakakausap. Subalit ngayon, nakahandusay na sa lupa. Walang buhay. Nilapitan ni Maximina sina Mang Renan at Aling Tere at kinausap. Sumang-ayon ang dalawang madala sa pulong uwak ang kanyang bangkay. Iniangat ng mga damo ang katawan niya. Mistulang nakalutang sa ibabaw at animo inaanod patungo sa bukana ng pulong uwak. Sumalubong ang naglalakihang ugat ng mga puno at kinuha sa mga ito ang katawan niya. Nagsiyuko pa ang mga damo matapos maipasa sa mga ugat ang paghahatid sa kanyang bangkay. Dinala siya sa loob ng yungib kung saan ang dalawang gabing pagluluksa ay isasagawa. Maingat siyang inilapag sa ibabaw ng malapad na bato. Tila nun lang naintindihan ni Aling Tere ang sitwasyon. Ito ang pinakamasakit na ginawa mo sa akin, anak. Ikaw ang dapat maghatid sa akin sa huling hantungan. Hindi ganito. Galit na galit ako. Nasusuklam ako sa lugar na to. Gusto kong pagsisihan kung bakit pumayag pa akong bumalik dito. Dapat, doon na lang tayo sa atin. Kung di ka bumalik dito, buhay ka pa sana. Kung di dahil sa mga mangkukulam na kumumbinsi sa'yo para sa apo-apo na yan, di sana humantong sa ganito ang lahat. Ngayon, anak, masisisi mo ba ako kung kamuhian ko silang lahat? Bumalik ka para sa kanila. Pero ano ang nangyari? Tinulungan ka ba nila? May ginawa ba sila para sa'yo? Napahamak ka lang ng dahil sa punyetang lugar na to. Pumayag akong dumito ka kahit malalayo ka sa akin kasi mapupuntahan pa rin kita. Makikita, makakausap. Pero bakit ganito? Bakit kailangan magkaganito? Ayoko na. Umuwi na lang tayo. Gumising ka na, Virginia. Tumayo ka na riyan. Uuwi na tayo. Babalik na tayo sa atin. Halika na, anak. Bumangon ka na. Sige na, anak. Tumayo ka na. Tumayo ka na para makauwi na tayo. Di ba ang sabi mo, hindi mo ako iiwan? Halika na, anak. Umuwi na tayo. Birihin niya, anak. Birihin niya, anak. Anak.
Napuno ng malakas na iyakan ang buong kuweba. Halos madurog ang puso ng lahat sa pananangis ng isang inang nawala ng anak. Nilapitan ni Mang Renan si Aling Tere at inalalayan ng magmistulang nauupos na kandila. Humahagulgol din si Tawing, si Loretta. Halos mapugto ang hininga sa labis na pagdaramdam. Kuyom naman ang mga palad ng binatang kapitan. Nagtatagis ang mga bagang. Pare-pareho sila ng nararamdaman. Gaya ni Aling Tere, ni Mang Renan. Nagsisisi rin sila kung bakit hindi siya pinigilan. Sinisisi rin nila ang mga mangkukulam at ang pulong uwak. Nanatiling tahimik ang mga mangkukulam. Nauunawaan ng mga ito ang nararamdaman nila. Aminadong dahil sa mga ito, kaya sila nagdurusa na ang mga ito ang dahilan kung bakit siya namatay. Ilang oras pa ang hinintay ng lahat bago muling nakausap si Aling Tere. Ang bugso ng damdamin ng ginang ay napawalan na. Naibulalas na ang hinanakit, kaya kahit papaano'y huminahon na at naipagpatuloy ang pag-aasikaso sa kanya. Si Maximina ang nangasiwa sa paglilinis sa buo niyang katawan. Katuwang si Aling Tere na napapahagulgul pa rin at yumayakap sa kanya. Natagalan man ay nabihisan siya at nalagyan ng mga palamuti. Nang matapos ay saka pa lamang pinayagang pumasok ang iba pa. Animo, isang prinsesang natutulog sa kama ng mga bulaklak ang nakita ng lahat. Lumapit sina Tawing at Loretta. Sinasabi ni Tawing kay Loretta ang nakikita. Inilapit ng mga ito ang kamay sa kamay niya at saka muling nag-iyakan. Girl, love na love kita. Alam mo naman yan, di ba? Ano ngayon ang gagawin ko kapag na-miss kita? Hindi ko pa rin naiintindihan ang nangyayaring to. Parang di totoo. Sana panaginip lang to, girl. Tapos pagising ko, nasa kusina ka na at nagluluto. Tapos ipagtitimpla kita ng kape. Kasi yung timpla ko ang gusto mo, diba? Sana panaginip lang to, girl. Ate Virginia, mamimiss din kita. Sana nga panaginip ng lahat ng to. Sana panaginip lang, ate. Nang lumapit si Kapitan Aldrin, ay inakay na ni Tawing si Loretta palapit kay Aling Tere. Magkakasama silang naglakad palapit sa bukana ng kuweba upang magkaroon ng pagkakataon ng binatang maibulalas ang nararamdaman. Ang matinding lungkot ay nakalarawan sa mukha nito. Bumabalong ang masaganang luha sa mga mata. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Dinala sa bibig at saka hinagkan. Virginia, ang tagal kong naghintay ng pagkakataon. Sabi sa'yo ang nararamdaman ko. Tangina, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, dapat kinidnap na lang kita. Ang sakit.
Parang hindi ko matatanggap na dito na matatapos ang lahat. Handa naman akong maghintay kahit matagal hanggang sa pwede na. Pero bakit umalis ka nang walang balikan? Bakit pumunta ka sa lugar na di agad kita masusundan? Ang daya mo. Ang daya-daya mo. Hindi na napigilan ni Kapitan ang damdamin. Lumuluha nitong niyakap ang bangkay niya. Ilang sandali pa itong nanatili sa tabi niya bago nilapitan ni Cabo Martinez. Nagpatianod naman ito sa pag-akay ng kasama hanggang makalabas. Ikalawang araw ng pagluluksa nang muling kausapin ni Maximina sina Aling Tere at Mang Renan. Ipinaalam sa kanila na susunugin ang kanyang mga labi. Mabilis ang naging pagtutol ni Aling Tere. Ang gusto nito'y madala siya sa Maynila at doon mailibing. Mahinahong nagpaliwanag si Maximina. Sinabing bilang apo ng pulong uwak ay nararapat lang na sunugin ang mga labi pagkaraang magsagawa ng ritual. Kung hindi siya magkakaroon ng katahimikan sa pupuntahan. Nakiusap si Mang Renan na mapag-isa muna sila ni Aling Tere upang makapag-usap. Agad naman silang pinagbigyan. Dahil na rin sa paliwanag ng kanyang ama, na para sa ikatatahimik niya bilang mangkukulam ang ritual na nabanggit, ay pumayag ang inang nagpalaki sa kanya. Pumayag ito sa isang kondisyon. Nadadalhin nito ang kanyang abo. Natigilan si Maximina. Ito naman ang humingi ng panahong maisangguni sa mga lupong nakatatanda ang bagay na yun. Matapos ang palitan ng kani-kanyang gusto at mga ayaw, ay nagkasundo silang pagbigyan ng isa't isa. Magsasagawa ng ritual ang mga mangkukulam. Subalit ang abo niya'y ipauubaya kay Aling Tere. Sa loob ng 2 gabing pagluluksay, nagsalitan sa pagbabantay sa kanya ang itinuturing niyang pamilya, kasama ang 2 alagad ng batas na di na rin iba sa kanya. Si Mang Renan naman ay naging abala sa paghahanda sa gaganaping ritual kasama ng grupo ni Maximina. Hanggang sa dumating na ang 3 araw. Bago magbukang liwayway, ay isinagawa na ang ritual at pag-aalay. Muling narinig ang iyakan, ang pagsigaw ni Aling Tere at pagtawag sa kanyang pangalan. Ang paglulupasay ni Tawing habang pinipigilang lumapit sa nagliliyab niyang katawan. Mariing nakapikit ang mga mata ni Kapitan habang malayang pumapatak ang luha. Tahimik ang lahat ng dumalo, nakikiisa sa pagdadalamhati nila. Dapit hapon na nang magpaalam sila. Inihatid sila ng grupo ni Maximina sa krus na daan. Maraming salamat, Tere. Hindi ka namin malilimutan. Kayong lahat, maraming salamat. Malungkot at pilit na ngiti ang isinukli ni Aling Tere sa sinabing iyon ni Maximina. Hinagod pa nito ng tingin ang paligid at saka lalong isiniksik sa dibdib ang yakap-yakap na sisidlan. Ikaw na sana ang bahala sa kanila, Renan. Maraming salamat. Marahan at malungkot na pagtango ang isinagot ni Mang Renan. Paalam. Paalam sa inyong lahat, Renan.
Napalunok si Mang Renan at nagpawala ng malalim na buntong hininga. Malungkot nitong binalikan ng tingin ang bukana ng pulong pinanggalingan na animo napakalapit lang sa kinatatayuan. Nagtagis ang mga bagang nito kasabay ng pagpatak ng luha. Paalam. Paalam, anak. Malungkot nitong sabi. Sa paglipas ng mahabang panahon, ang sugat na nilikha ng kahapon ay unti-unting naghilom at ang iginuhit ng tadhana ay unti-unti ring naganap. Nagpakasal sina Mang Renan at Aling Tere at biniyayaan ng malulusog na kambal, isang babae at lalaki, sina Verna at Vito. Nakapagpatayo sila ng isang sari-sari store na kalaunay naging mini grocery at ngayon ay isa ng malaking grocery store na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa buong panig ng Pilipinas. Ang dating shop ng Ginang sa De Luna Street ay 4 na unit na ngayon. Isa na itong sikat na salon at gym na pag-aari ni Taweng at Loretta. Si Taweng ay nagkaroon ng kapartner sa buhay, isang babaeng may pusong lalaki. Nagpakasal sila at 3 ang naging anak. Tagumpay ang naging operasyon ni Loretta. Nagkaroon ng liwanag ang kanyang paningin. Umibig sa kanya ang doktor na gumamot sa kanya na nauwi sa pagpapakasal. 2 ang naging anak nila. Naging sarhento si Cabo Martinez at umani ng maraming parangal dahil sa mabuti at tapat na serbisyo sa bayan. At si Kapitan Aldrin, na inakala ng lahat na tatanda ng binata, ay nakilala ang isang matapang na tinderang umalma sa mga nangungutong na sigang hawak daw ng mga tiwaling pulis. Nagalit din ito sa kanya. Tinarayan siya sa pag-aakalang siya ang protector ng mga ito. Ang di magandang pagkikilala ay nauwi sa isang makulay na pagtitinginan at humantong sa harap ng dambana. Nagkaroon sila ng 4 na anak, 3 lalaki at 1 babae. Marahil ay naguguluhan ka sa mga narinig. Malamang ay marami ka pang gustong itanong. Gusto mong malaman kung ano ang nangyari dahil bigla na lang tumalon ang kwento nang di nalilinawan ng lahat. Ganito ang mga nangyari. Sa krus na daan. Nang tumilapon si Virginia ay nakita niya sila Mang Renan. Ang kaligtasan ng mga ito ang agad niyang inalala. Dahil kasabay ng malakas na pagsabog, ay pumailan lang ang malakas na pagdaing ni Hukluban. Ang tinig na magpapasabog sa ulo ng mga makakarinig. Napaupo pa nga ang mga mangkukulam, tutok ang mga tenga. Paano pa ang mga ito? Nagulat siya nang maglaho ang mga ito sa kanyang paningin. Habang siya naman ay dahan-dahang nakalalapag sa lupa. Huwag mo silang alalahanin.
Ligtas sila sa aming tahanan. Nilinga niya ang nagsalita. Lola Isadora? Nakangiti itong tumango. Inilipat niya ang paningin sa kasama nito, sa isang matangkad at makisig na lalaki. Nakatingala ito sa nagliliparang mga uwak na tila nakakawala sa kulungan, sumusugod sa krus na daan at lumilikha ng malakas na ingay. Ang nililikhang tunog ng mga ibong yan ang makadadaig sa dumadagundong na tinig ni Hukluban. Namayani ang kabuktutan ng angkan ni Gaway nang maitaboy ang mga uwak sa ating pulo. Ang angkan lamang nila ang hindi nayayanig sa tinig ni Hukluban, kaya lumakas ang kanilang loob. Ngunit, nakatakda ng magbago ang lahat. Bumalik na ang mga uwak at muling pangangalagaan ang ating pulo. Sasalubungin nila ang pagdating ng bagong apo. Gaya nila, naparito rin kami ng iyong lolo upang tumulong. Mahal na apo. Hinawakan ni Isadora ang kanyang kamay at iginiya patungo sa mga kalahing nangagkatayo sa kanang bahagi ng krus na daan. Habang sa kaliwa na may naroroon ang malalaking bulto ng taong ang pananamit at pinta sa mukha ay iisa. Mandirigma ng pulong dyablo laban sa pangunahing pangkat ng mga mangkukulam. Humanda sa pag-atake ang pulong uwak. Nasa anyo ang kahandaang pumatay at mamatay. Handa na rin si Virginia. Nasa kaliwa niya si Isadora, ang alon, ang maliliit na apoy at puting usok. Habang nasa kanan naman ang mandirigmang engkantong nakaisang dibdib nito, kasama ang pangunahing hanay na pinamumunuan. Handa na rin ang 5 duwendeng nasa unahan. Nagpapakiramdaman na ang magkakalaban. Naghihintay ng kumpas upang sumalakay. Napakunot ang noo ni Virginia nang mahawi ang hanay ng pulong dyablo. Nahantad ang nakatayo sa gawing likuran. Itim ang mahaba at hanggang ulo nitong balabal, samantalang kulay lumot sa mga kasama. Walang pinta ang mukha nito, bagaman di maaaninag ang itsura. Nang humakbang ito palapit, ay mabilis silang humanda. Itinaas ng engkanto ang kamay, katumbas ng utos na huwag sasalakay, subalit manatiling alerto. Ganon din ang isinenyas ni na Maximina at Roldan sa kani-kanilang pangkat. Pinanonood nila ang paglapit nito, habang pinakikiramdaman pa rin kung ano ang ikikilos. Huminto ito 2 dipa ang pagitan mula sa kinatatayuan niya. Lalong naging mailap ang mga mata ng pangkat ni na Maximina at Roldan nang dahan-dahan nitong tanggalin ang nakatalukbong sa ulo. Pare-pareho silang nagulat nang makitang isang magandang babae ang nakatayo sa harapan. Maya-maya pa'y nakita nila ang paglapit ng isang lalaking maliit, ngunit maskulado ang pangangatawan. Nakatali ng retasong itim ang kaliwang mata nito, na inaagasan pa ng sariwang dugo. Yumuko ito na animo natatakot at hiyang-hiya nang ipatong ng babae ang palad sa ulo nito at marahang tinapik. Dinaramdam ko ang ginawang kalapastanganan ng aking kapatid. Bagaman ang ginawa niya lingid sa aking kaalaman, ako pa rin ang dapat sisihin. Isusuko ko siya sa inyo upang papanagutin sa kanyang pagkakamali.
ang igagawa ninyong kaparusahan ay igagalang ko at tatanggapin. Ngunit hukluban. Natigilan sila sa narinig. Di yata't ito pala ang apo ng pulong dyablo. Ito si Hukluban at hindi ang maliit na lalaking may dumadagundong na tinig. Magpigil ka! Huwag mo nang dagdagan ang hiyan ng ating pulo. Panindigan mo ang iyong ginawa. Sa iyo na namin ipauubaya ang pagpaparusa sa kanya. Winika ni Virginia. Nag-angat ng mukha si Hukluban at tumingin sa kanya. Ito naman ang naigtad ng ngitian niya. Hindi mo kaya pagsisihan ang pasya mong ito? Pumiling siya. Nakangiti pa rin. May dapat ba akong pagsisihan? Sa nakikita ko'y mahalaga sa iyo ang inyong dangal. May tiwala ka sa akin? Bibigyan mo ba ako ng dahilan upang pagdudahan ka? Sa mga tulad natin, hindi lamang sa utak nang gagaling ang mga salitang lumalabas sa ating bibig. Dito rin. Aniya, sabay lapat ng palad sa dibdib. Nailing si Hukluban. Naiiling na nangingiti. Ikinagagalak ang makilala. Mahal na apo ng pulong-uwak. Bukas ang aming pulo sa iyong pagbisita. Winika nito at saka yumukod. Nagsiyukod din ang mga tauhan nito. Sa akin ang karangalan, mahal na Hukluban. Ang hangarin mo'y hangarin ko rin para sa aming pulo. Winika niya at saka yumukod. Nagsiyukod din ang mga kasama niya. Paalam, mahal na apo ng pulong-uwak. Hanggang sa muling pagkikita. Hanggang sa muli, mahal na Hukluban. Naging usok ang mga taga-pulong dyablo at saka naglaho. Nagsigawan sa tuwa ang lahat ng kasama niya. Niyakap siya ni Isadora, ni Maximina. Nagulat siya nang mapansing nakatayo si Alona sa di kalayuan. Kumawala siya sa mga bisig ng nakayakap sa kanya at nagmamadali itong nilapitan. Buhay ka! Buhay ka! Naluluha niyang sabi. Hindi madaling patayin ang aswang na tulad ko. Tama. Nakangiti niyang tugon at saka ito niyakap. Naagawang pansin niya nang may lumapit. Normita. Nasisihan niyang sabi, kasunod ng pagluhod at pagyakap ng mahigpit. Naigtad siya nang may maalala. Sila inay! Bulalas niya. Maagap siyang nilapitan ni Isadora at sinabing pababalikin na ang mga ito. Subalit pinigilan niya. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos, sinabi niya ang nabuong pasya. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Malungkot siyang tumango. Nagkatinginan naman ang mga nakarinig. May lungkot din sa mata ng mga ito, subalit lalong nadagdagan ang paghanga at respeto para sa kanya. Hindi biro ang gagawin niyang sakripisyo. Sarili niyang kaligayahan ang handa niyang talikuran para sa mga kalahi. Masyadong mabigat ang pasya niyang hayaan na lamang isipin ng mga mahal sa buhay na siya ay namatay. Dahil mas madali siyang malilimutan ng mga ito at ipapasyang di na muling tumapak pa sa pulong-uwak. Hindi niya ikukulong ang mga ito sa habang buhay na kalungkutan.
Mas masasaktan lamang ang mga ito kung aasa pa at maghihintay sa pagdating ng araw na hindi na magaganap. Hindi na siya makababalik sapagkat magkaiba ang kanilang daigdig. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung may mangyayaring masama sa mga ito dahil sa kanya. Malalagay lamang sa panganib ang buhay ng mga ito sa mga kalabang natitiyak niyang maghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling sumalakay. Ang mga ito ang kahinaan niya at di niya hahayaang madamay uli sa labanang walang kinalaman. Ngunit paano natin yan gagawin? Wala sa kakayanan natin ang pamamaraang iyan. May alam ako, sagot ni Alona. Nagkatinginan sila nang marinig ang paliwanag ng aswang. Nang sandaling iyon, ay nagpahanap sila ng puno ng saging at kinuha ang katawan nun. Sa tulong ng kakayanan ng engkanto at pamamaraan ni Alona, naging replika niya ang puno. Nang maihanda na ang lahat, pinatuloy na siya sa pulong uwak. Ibinalik sila Mang Renan sa dating kinatatayuan at saka sinimulan ang natatanging palabas. Halos madurog ang puso niya nang marinig ang pananangis ni Aling Teret. Ilang beses niyang tinangkang ito ay puntahan, yakapin, at sabihing buhay pa siya. Subalit sa tuwing maiisip niyang lalo lamang itong masasaktan, kung buhay nga siya di na rin naman maaaring makita at makasama, ay natitigilan siya. Masasaktan ito, masasaktan siya. Magdaramdam ito sa kanya, at iyon ang hindi niya makakaya. Mangungulila ito sa pagkawala niya. Ngunit kasama nito si Tawing at Loreta. Makakapiling nito si Mang Renan. Kaya natitiyak niyang malalampasan nito ang lahat. Matatanggap nitong bahagi na lamang siya ng nakaraan. Makakausad ito at muling makapagsisimula. Upang mabawasan ang pait na nararamdaman, ay minabuti niyang kausapin ng ama. Humarap siya rito nang simula ng paghahanda sa ritual na hindi talaga para sa kanya, kundi para kay Eloisa at kay Tandang Biring. Halos lumuwa ang mga mata ni Mang Renan nang makita siya. Humagulgol ito sa sobrang tuwa. Ipinaliwanag niya sa ama ang mga dahilan kung bakit kailangan niyang mawala. Tumutol ito, ngunit sa huli, naintindihan na rin. Ipinagpasalamat na buhay siya, bagaman di na makakasama. Sumang-ayon itong pananatilihing lihim ang katotohanan. May paghuhugutan ito ng sigla na ibabahagi sa mga kasama. Nangako itong pagagaanin ng loob ni Aling Teret, Tawing at Loreta. Naaalagaan nito at mamahalin ang babaeng labis-labis nilang nasaktan. At si Kapitan Aldrin, mahalaga ito sa kanya. Buhay siya, ngunit naramdaman niyang may isang bahagi sa kanya na namatay. Pinagtagpo sila, ngunit hindi itinadhanang magkasama. Sa labas ng pulong uwak, hindi lamang sugo ng pulong dyablo ang maaaring maging kalaban, kundi ang mga kinatawa ng dilim na biglang magsusulputan. Hindi na dapat maulit ang kasaysayan. Wala nang isa pang Rena na magtatago at walang kapayapaan.
Wala nang isa pang anak na iiwan at walang tereng masasaktan. Hindi lahat ng pag-ibig ay nasusuklian. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig sa masaya magwawakas. Minsan, higit na matamis ang pamamaalam. 3 gabi ang pagluluksa. Subalit sa 4 gabi, mahahantad ng katawan lamang ng punong saging ang bangkay na nasa loob ng yungib. Kaya pagkaraan ng 2 gabi, isinagawa na ang ritual at sinunog ang kunwari niyang katawan. Ibinigay kay Aling Tere ang sisidlang pinaniniwalaan nitong abo niya ang laman. Pagkaraay nagpaalam na ang mga ito at inihatid sa krus na daan. Mula sa malaking punong napalilibutan ng malalaking ugat ay nakikita niya ang ina. Pinagsawa niya ang paningin sa mukha nito. Inay. Inay. Anas niya habang walang patid sa pagdaloy ang luha. Pinagmasdan niya ang mukha ni Natawing at Loretta. Biglang-biglay, naalala niya ang samahan nila sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Lalong bumalong ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Hilam na sa luha nang ilipat niya ang paningin kay Kapitan Aldrin. Hinagod ng tingin ang makisig nitong mukha na waring kinakabisa. Naigtad siya at mabilis na pinunasan ang mukha nang pumihit si Mang Renan paharap sa kinatatayuan niya. Sandali niyang nalimutang nakaharang ang mga damo at malayo ang pagitan nila upang maabot ng tanaw nito ang kinaroroonan niya. Paalam, Itay. Aniya at saka niyakap ang punyal na magsisilbing alaala nito sa kanya. Matagal nang wala ang itim na van ay naroon pa siya sa lihim na lagusan. Nakatayo at nakatanaw. Patuloy pa rin sa pag-iyak. Kanina, sumagi sa isip niyang habulin ang mga ito. Nakaramdam siya ng matinding takot. Takot na mapag-isa. Takot na hindi makayanan ng kalungkutan. Ang pangungulila. Subalit na natiling nakapagkit sa lupa ang kanyang mga paa. Magkasalungat ang idinidikta ng kanyang puso at utak. Iba ang gusto niyang gawin sa dapat niyang gawin. Itinutulak siya ng damdamin, ngunit hinihila pabalik ng gagampanang tungkulin. Ang binuo niyang desisyon ay gustong tibagin ng sariling emosyon. Pinatigas niya ang loob. Ipinaintindi sa sarili na natagpuan na niya ang dahilan kung bakit sa kabila ng lahat ng panganib ay nanatiling buhay. Ang layunin sa buhay, ang pakay kung bakit nabuhay. Tatanggapin niya ang itinakda. Naniniwala siyang walang hindi mapaghihilom ang panahon. Baon ang masayang kahapon. Gagamitin niya ang mapait na nakaraan upang patatagin ang sarili sa mga panibagong pagdaraanan. Natupad ang nasusulat. Ang itinakda ay naganap. Siya ang inuluklok bilang apo sa pulong uwak. Matuling lumipas ang mahabang panahon.
kasabay ng paghilom ng mapait na kahapon. Hindi pa sumisilip ang araw sa makapal na ulap ay nakahanda na siya. Lalabas siya sa pulo upang dalawin ang mga magulang, sina Taweng at Loretta. Masiglang masigla ang kilos niya. Nagsasayaw sa hangin ang laylayan ng suot niyang itim na damit. Ganon din ang Manggas. Nakaguhit ang matamis na ngiti sa kanyang mukhang, bahagyang natatakpan ng manipis na bandanang nakabalot sa kanyang mahaba at alon-alon na buhok. At mga matang natatakpan naman ng initimang salamin. Gayunpaman ay hindi maikakaila sa kanyang itsura ang pananabik. Ibinaba niya ang suot na salamin at hinagod ng tingin ang nilalakaran. Marami na namang nabago sa paligid. Sumasabay sa progresibong panahon, magarbo, makabago. Naigtad siya nang may tumama sa kanyang likod. Napahinto siya sa paglalakad at lumingon. Naku, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Nasaktan po ba kayo? Umiling siya at ngumiti sa dalagitang lumapit at humihingi ng paumanhin. Dinampot niya ang bola at inabot dito. Muli niyang isinuot ang hawak na salamin at saka pumihit upang ipagpatuloy ang paglalakad. Excuse me po. Nilingon niya ito. Parang familiar po sa akin ang mukha niyo. Parang nakita ko na kayo dati. Anito. Tinanong pa nito ang dalawa pang dalagitang lumapit. Tinignan din siya ng mga ito at pilit inaalala kung saan siya nakita. Pagkatapos ay alanganing umiling. Pasensya na po sa pinsan namin na istorbo patuloy kayo. Nginitian niya ang ikalawang dalagitang nagsalita. Pagkaraay ang ikatlong, titig na titig din sa kanya. At saka siya muling tumalikod. Naulinigan pa niya ang pagtatalo ng mga ito nang ipagpatuloy niya ang paglalakad patungo sa kinaroroonan ng mga magulang. Lumuwang ang pagkakangiti niya nang makita ang tarangkahan ng magara at bagong tirahan ng mga ito. Maingat siyang pumasok sa loob. Inay, Itay, naluluha at nasasabik niyang sabi habang salitang hinahaplos ang mukha ng mga ito. Excuse me? Natigilan siya sa narinig. Pasimple niyang binawi ang kamay at saka nilingon na nagsalita. Isang sopistikadang babaeng may akay-akay na matandang babae ang nakaharap niya. Napansin niya ang pagkunot ng noo nito at mabilis na paglipat ng paningin sa gawing kanan, sa may likuran niya. Muli nitong inalalayan ng matanda nang maglakad palapit sa kanya. Ngayon lang kita nakita rito sa musileo ng aming pamilya. Kakilala mo ba sina Papa at Mama, Iha? Kamag-anak ka ba namin? Hindi pa siya nakasasagot nang biglang may magsalita. Siya yung sinasabi namin sa'yo, Ma. Tignan mo, oh. Kamukha niya si Lola Virginia. Winika ng dalagitang inabutan niya ng bola. Lumapit pa ito sa lapidang
Kinauukitan ng pangalan niya kung saan nakadikit rin ang kanyang larawan. Gaya rin ng mga lapida ng kanyang tatay Renan at nanay Tere. Mabilis naman itong sinang-ayunan ng dalawa pa. Kinakabahan siya, ngunit napuno ng galak ang puso niya. Hanggang sa mga apo ng mga kapatid niya ay naipakilala siya. Natatandaan siya. Naging musika sa kanyang pandinig ang pagtawag ng mga ito ng lola sa kanya. Hindi pa nagtatagal ay dumating na rin ang isa pang pamilya. Akay-akay naman ang isang matandang lalaki. Gaya ng mga nasa loob ng mausoleo. Nagulat din ang mga ito pagkakita sa kanya. Nagluha ang kanyang mga mata. Mabuti na lamang at nakasuot siya ng salamin. Mabilis niyang pinigilang mapaiyak. Hindi dapat pumatak ang kanyang luha. Nilapitan siya ng dalawang matanda, sina Verna at Vito, na ang mga pangalan ay isinunod sa unang letra ng kanyang pangalan. Pinaupo siya ng mga ito at saka tinabihan. Ang mga ito na ang unang nagsalita. Sinimula ng pagkukwento. Ramdam niya ang pananabik sa mga tinig. Idinantay niya ang mga palad sa maugat at kulubot na kamay ng mga ito. Natuklasan niyang hindi alam ng mga ito na hindi si Aling Tere ang tunay niyang ina at aksidente ang ikinamatay niya. Upang pawiin ang pagtataka ng mga ito, sinabi niyang apo siya ng kapatid ni Aling Tere at ang trabaho'y palipat-lipat kaya walang permanenteng tirahan. Kung saan idestino ng pribadong samahang pinaglilingkuran ay doon mamamalagi at maninirahan. Sabi ni, imposible namang siya si Lola Virginia, di ba? Alam mo namang, kasing edad lang siya nila ate, tapos sina Lola Verna at Lola Vito, mga senior citizens na. Di ba nga 21 pa lang si Lola Virginia nang maaksidente? Tapos, saka pa lang kayo ipinanganak ni Lola Tere. Ano siya? Alien mula sa mga bituin kaya dito matanda? Natawa silang lahat sa birong iyon ng dalagita. Nakitawa rin siya. Nakipagkwentuhan siya sa mga ito. Nakipagbiruan. Pagkaraan ng ilang oras ay nagpaalam na siya. May pupuntahan pa siya. Nagmano siya sa mga kapatid. Idinikit ang pisngi sa pisngi ng mga pamangkin at nakipagyakapan sa mga apo. Malayo na siya nang maulinigan niya ang panghihinayang ng mga ito dahil nakalimutang kunin ang kanyang numero. Lalo niyang binilisan ang paglalakad. Pinara niya ang unang taksing nakita at nagpahatid sa pupuntahan. Sa Memorial Park, kung saan nakalibing sina Tawing at Loretta. Matapos mag-alay ng panalangin para sa mga ito, ay muli siyang pumara ng sasakyan at nagpahatid sa susunod na dadalawin. Sa puntod ni Sargento Isidro Martinez at ang pinakahuli, sa puntod ni Coronel Aldrin Acosta. Happy birthday, Virginia. Naigtad siya sa narinig. Napaunat sa pagkakatayo. Sino ang lalaking nasa likuran niya at bumati sa kanya? Paano nito na lamang ngayon ang kaarawan niya? Na bilang regalo sa sarili, dinalaw niya ang mahalagang tao sa buhay niya. Dahil sa nangyari sa mausoleo ng mga magulang, ay naisip niyang tumayo sa puntod na katabi ng puntod ni Coronel upang kung may dumating man, ay hindi na niya kailangang magsinungaling uli. Nakaiwas nga siya
Ngunit dahil sa narinig, ay hindi siya napakali. Tay, ayan na. Binati ko na ang first love mo. Dahan-dahan niyang ipinihit ang mukha paharap sa kanan. Isang matandang babaeng nakakapit sa braso ng lalaking nakasuot ng uniforme bilang alagad ng batas ang nakita niyang nakatayo sa tapat ng puntod ni Coronel Acosta. Patuloy sa pagbibiro ang lalaki. Natatawa naman ang matandang babaeng nananaway sa kanya. Loko ka. Pag hinila ng tatay mo ang paa mo, bahala ka. Sige ka. Bilib din ako sa'yo, Nay. Ni minsan ba, di ka nagselos kay Tita Virginia? Sa totoo lang, hindi anak. Kung hindi si Virginia ang minahal ng tatay niyo, baka hindi ko siya nasilo. Baka hindi niya ako nahintay dumating. Nagustuhan ko siya dahil nakita ko kung gaano niya kamahal ang tita niyo. At di ako nagkamali. Dalawa lang kaming minahal ng tatay niyo, di ba? Ang tita Virginia niyo ang first love niya. At ako naman ang forever niya. Kaya gayahin niyo ang tatay niyo. Faithful. Tila hinaplos ng mainit na palad ang puso niya. Napangiti siya sa masayang biruan ng mag-ina. Nang may mga dumarating pa, ay naglakad na siya palayo. Nang makarating sa may dulo, saka pa lamang siya muling lumingon. Salamat, Aldrin. Salamat. Aniya at saka itinuloy ang pag-alis upang bumalik sa pulong uwak. Bumalik na may ngiti sa mga labi. Muling nalagas ang tangkay ng panahon. Nasisiyahan kong iginala ang paningin. Mula sa kinatatayuan ay natatanaw ko ang masayang paglalaro ng mga anak ng mangkukulam sa malawak na bakuran ng magagarang tirahang pinagawa para sa mga duwending piniling manirahan sa pulong uwak. Nakakahawa ang matitinis na tilian ng mga batang duwending nakikipaghabulan. Ilang sandali pa nakisali na rin ang anak ng mga aswang na pinagkalooban din ng sariling mga tahanan nang ipasyang dito na rin magsimula ng bagong buhay. Nakigulo na rin ang anak ng mga engkantong nagsibalik at namuhay kasama namin. Mangkukulam, engkanto, aswang, lamang lupa. Napagkaisa at napagkasundo. Mayroon pa ring sumasang-ayon at mayroon pa ring tumututol. Nagkakaroon pa rin ng pagtatalo dahil sa magkakaibang paniniwala at mga prinsipyo. Ngunit napananatili ng isa't isa ang respeto. Dumaranas pa rin ang di pagkakaunawaan, hiringan at inggitan. Ngunit walang lumalabag sa itinakdang batas. Higit na pinahahalagahan ang magandang samahan. Ang sigalot ay pinag-uusapan agad at nireremedyohan upang di pag-ugatan ng malalim na hidwaan. Lahat ay natatakot makagawa ng ikagagalit ng apong kinatatakutan dahil iginagalang. Iniingatang huwag magdamdam dahil minamahal at ayaw makitang umiiyak at nasasaktan. Ang pulong uwak ay naging isang pamayanan. May nag-aaral, may nagtatanim, may nag-aalaga ng mapagkukunan ng karne,
May mga nananahi at marami pang iba. Patuloy pa rin ang pagtuklas ng iba't ibang uri ng halamang gamot at pinagbubuti ang pagsasanay ng mga pangkat sa pakikipaglaban upang manatiling preparado sa biglaang pagsulong sa digmaan. Nararamdaman ang kapayapaan at kasaganahan sa mas lumawak na lupain ng Pulong Uwak. Naigtad ako nang makitang papalubog na ang araw. Mabilis akong kumuha ng balabal at tumakbo papanhik sa bundok ng mga espiritu. Humihingal ako nang makarating sa tuktok. Nanatili ako sa kinatatayuan at pinagmasdan ng babaeng nakaupo sa malapad na bato at nakatanaw sa araw na dahan-dahang lumulubog. Natawa ako nang iangat niya ang kanang kamay at sinenyasan akong lumapit. Tinapik pa niya ang inuupuan. Naglakad ako palapit. Ibinalot ko sa katawan niya ang hawak na balabal at saka siya tinabihan. Isinandig ko sa balikat niya ang aking ulo na agad naman niyang hinaplos. Gaya ng kanyang ipinangako, magkasama naming pinanonood ang paglubog ng araw. Tayo na, ina. Masyado nang malamig dito. Halika na. Bumaba na tayo. Winika ko. Ngumiti siya sa akin. Kaya tiniklop ko ang isang tuhod at inalalayan siyang makasampa sa aking likod. Iniyapos niya sa akin ang dalawang braso at isinandig sa aking balikat ang kanyang ulo. Dahan-dahan akong naglakad upang di siya mayugyog. Nasa kalagitnaan na kami pababa. Nang dahang-dahang humulagpos ang kanyang mga bisig. Dumating na ang sandaling sinikap niyang ipaunawa sa akin ang masakit na pamamaala na pinatatanggap niya sa akin. Hinayaan kong umagos ang luha sa magkabila kong pisngi habang iniingatan siyang mahulog sa pagkakasandal sa akin. Ina. Ina. Patapos na naman ang isang araw. Kanina pa ako rito sa tuktok ng bundok. Mag-isa na lang ako sa upuan at inaabangan ang paglubog ng araw. Tangan ang librong itim, ang tala-arawan ni Ina. Ang lahat ng nasaksihan ko habang kasama niya, ang lungkot, ang saya, ay ibinahagi ko sa iyo. Wala na siya. Subalit mananatili siya sa ating alaala. Ipagpapatuloy ko ang nasimulan niya. Hindi ko sasayangin ang mga isinakripisyo niya para sa Pulong Uwak, para sa akin. At ang lahat ng iyan ay isusulat ko sa kanyang librong itim. Ako si Normita, anak ni Apo Virginia. Sana po nagustuhan nyo ang ating final chapter. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ni Virginia mula sa umpisa hanggang dito sa dulo.
mula sa jahing narration, patungo sa di masyadong jahi. Sana huwag kayong magsawa. Abangan niyo po ang susunod nating kwento. Kung may personal kayong karanasan sa kababalaghan o mga kwentong kilabot na gusto nyong ibahagi at ipanarate sa akin, PM nyo lang po ako o isend sa mga kwento ni Inay at gmail.com. Inilagay ko po dyan sa description ng email ad. Gusto ko rin pong magpasalamat sa mga nag-super chat at sumuporta po sa akin. Maraming salamat po, Miss Leslie, JB Hearts Vlog, Ayumi Journey, Digifam, Isles TV, Jahaw Melit, Dreamrose SG31, Savannah Marsan, at sa aking palangga na super duper kong sumuporta, Sofia Aiza Perez Grace. Thank you rin po sa mga kasama ko sa Team Lablab na kahit natatakot makinig, sige play pa rin para sa mga harang. Salamat mga lalabs. Thank you rin po kay Miss Chasing Kiss na ubod ng ganda. Salamat din ng bonggang-bongga at mega shout out sa masugid nating tagapakinig na parating nag-iiwan ng nakaka-inspire at nakaka-motivate na comments. Lizelle Anchieta Trinidad, Flor Sansales, Rosalie Yoshikawa, Maricel Matienzo, ADC Konanan Choco Cindy, Fergus MacLeod, PX Mover, Princess Joy Israel, Miss Miami Laurel, Emma Lalaan, Suzy Su, Mick, Karen Brescia, Maylene Padayaw, Aran Lopas, at Lizelle Aicardo. At sa mga tahimik nating taga-subaybay na bagaman di nagpapakilala ay nariyan pa rin, sumusuporta at nakikinig, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. To God be the glory. Amen.